kailangan din kasing ma-recruit kasi kailangan ng NPA nung mga warriors mula sa IP kasi sila yung may alam doon sa kabundukan, sila yung may alam sa terrain, sila yung may alam sa kondisyon doon. Nilalapitan namin yung mga leader nila o kaya yung mga dato nila, no? Kinakausap namin. Tapos yun yung kinukumbinsi namin na makiisa sa kilusan. Kasi pag nakumbinsi namin yung mga leader at dato nila, napakadali na namin kumbinsin din yung iba. Pinapalaki namin yung issue nung IP, lalo doon sa usapin ng claim nila sa ancestral domain. Halimbawa, mayroong mga logging companies o kaya mining companies na pumapasok sa area ng mga IP pero sinasabi namin na yung buong kalupaan na andun yung mga IP, yan yung magiging scope ng operation nung mining companies or logging companies. Kaya yung mga IP, napapaniwala namin sa linyahang ganon na sa totoo, isang lantarang panluloko yun sa mga IP para ma-agitate sila at sumama sa amin doon sa tinatawag naming armadong pakikibaka. Nakatutok ngayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa extortion activities o pangungutong ng komunistang grupong New People's Army o NPA. Nagsimula na umano ng rebuilding grupo ng New People's Army o NPA sa extortion activities nito sa Region 6. Nagsagawa ng operasyon ang Philippine Army sa nasabing lugar dahil sa sumbong na planong pangingikil ng mga NPA sa ilang politiko sa rehiyon ng Bicol. Pag isang lugar, balita na rampant ang extortion, walang mga pupuntang business yan. Malaking impact itong mga cases of extortion ng mga NPA. So nawawala yung confidence ng mga investors dito sa ating lugar. Alam na naman, ang extortion, isa sa mga resource generation activities. Yung kanilang pag-build up ng armed capability, pagbili ng armas, pampropaganda nila, pati yung mga tactical offensives na yung mga lahat ng support dito nanggagaling sa extortion money yan. Kailangan doon sa CPP-NPA yung pera kasi gagamitin doon sa pagbili ng mga bala, mga baril at saka yung pulbura ginawa ng mga IED. Number one na kinuha namin ng mga pera sa mga kontraktor. Yung Lorenzo Sarmiento Company. Lahat ng mga equipment nila pinababa namin dahil ayaw magbigay sa amin. Lahat ng kontraktor na hindi nagbibigay sa amin, sinunog namin yung mga heavy equipment nila. Nahinto yung logging na panit sa Davao Oriental dahil sa amin. Number 2, mining. Lahat ng mga mining skill doon sa area ko, Mount Diwalwal, doon sa Panganason, lahat ng part ng Davao del Norte ng mining. Mula sa small scale, hanggang sa medium scale, hanggang sa mga big scale, lahat yan nagbibigay sa amin. Kasi may mga kuta sila bawat planta. Bawat planta nila, sa mining plant nila, may kuta sila na 50,000 per quarter. Yan ang malaking kita talaga sa NPA sa lugar ng Davao del Norte. Number 3, itong mga may-ari ng mga bus company. Yung mga bus company doon sa lugar ko, lahat sinulatan ko yan. Pag ayaw kayo magbigay sa amin, sunugin ko yung lahat ng bus nyo magtatravel sa lugar ko. Kaya nag-sample kami ng mga bus company na sinunog ko. After that, padalang management ng tao na inegosyate kami kung magkano kailangan namin. Kaapat yung mga agribusiness, yung mga may-ari ng mga plantation. Pinakamalaking presyo talagang ginawa namin sa buong rehiyon. Pinapaputol namin sa mga labor groups, mga saging. Pangalawa, yung eroplano na nag-i-spray doon sa mga banana plantation, pinagbabaril namin yung eroplano. Kaya natakot na yung mga piloto na mag-spray sa banana plantation kasi hindi pa na-negotiate sa management ang team namin. So mapilitan talaga ang management na makipag-negotiate sa amin. Dahil wala ng piloto na mag-operate sa eroplano nila habang hindi pa kami na-resolva. So ganun ka purisyo sa mga banana plantation yung ginawa ko. Saka kalima yung mga maliliit na mga negosyante na, yung mga may-ari ng mga truck. Kasi yung mga maliliit na negosyante, sa ano na yan, sa mga guerrilla front na yan. Ang masama rito, pati yung mga maliliit na mamamayan natin, yung kanilang revolutionary tax, kinukotahan pa nila, kinukotongan pa nila. So, all in all, pag inad natin yan, more or less mga 1 billion a year ang nakukuha ng NPA dito sa kanilang extortion activities. When it comes to security, it's a shared
responsibility ito. Kaya nga ang best way to really address this and really maintain peace and order and security sa area is to really work together. Huwag kayong bibigay sa extortion ng mga NPA. Umasa kayo na naririto ang inyong armed forces na laging nakahandang tumulong at protektahan kayo. Pinapaigting pa rin ng PNP, AFP ang kanilang ginagawang security measures upang maging manatiling ligtas, mapayapa at mas makabuluhan ang 2019 midterm election. Sa mga kuhaan namin ng pera, isa doon mga politiko din. Panahon ng mga eleksyon din, nanghingi kami rin ng pera sa kanila. Permit to campaign. Siyempre, magkampanya sila doon sa mga area na ni-claim namin na masbis namin, teritoryo namin. Doon sa permit to campaign, lahat ng mga politiko. Kaibigan man ng NPA yan, alyado ng NPA o kalaban ng NPA, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag hindi kayo magbigay ng pasiunang bayad. Mamasok ka ng barangay, so magkampanya ka. So kung papasok ka sa barangay, dapat mapaalam ka sa kilusan. Hindi pwede hindi ka magpaalam. Magbigay pa rin sila. Kahit cost. Yan ang ginagawa ng mga territorial works. Sabihan naman yung mga territorial sa organ na dapat lahat na naglagay ng dyan, mga posters, hingian nyo ng fan support o parang businary tax. May mga taripa sa mga konsihal, 10,000 yung bawat isa. Mayor, mga 50,000. Pinakamalaki doon sa mga sa Congress, 500,000 hanggang 1 million. Gobernador, 1 million din. Halimbawa, may isang politiko na mas mayaman din, hingian namin kahit 2 million pa rin. May experience kami nga 2 million, 3 million hiningi namin. Now, kung gusto mong manalo ka, magpaalam ka rin kung gusto kang kung tutulong ba sa iyo ang NPA na gamitin yung organisasyon nila para support sa iyo. Sabihan na sila, i-endorse ka namin sa mga masa namin na ibigay namin sa inyo yung boto sa kanila, sa inyo, yung boto nila. Karamihan sa mga politician doon, ayaw maniwala na ganun ang pwersa ng NPA na suporta sa kanila. Dahil sa takot na lang, magbigay na lang sila ng ganyang demand. Siyempre, wala naman silang magawa kasi doon sa mga baryo na liblib, malayo na, kailangan siya pumasok doon para makapagkampanya din, kailangan nila ng boto. Kung ayaw mo magbigay sa kilusan, huwag ka na lang mag-agad ng boto. Lalo ng mga gobernador, may mga bodyguard, tapos hindi nagbigyan ng businary tax sa kilusan. Ambusin talaga yan. So karamihan sa kanila, mayor, gobernador, mga board of directors, nagbibigay talaga yan. Kaya lang patago. Hindi lang gusto na malaman na ganun po sila nagsuporta sa kaya maraming pira ang NPA. Yung region nga, pag eleksyon, gusto pa niya kung araw-araw mag-eleksyon na lang siguro para malaki yung kinukuha nila. Ang pinaka-main objective sa CPP-NPA, diya sa puntong pang-pinansya, ilagi ng impose tanan. Wala na sila naon pa nga para sa bayan. Ang pinaka-main point yun, naagi kwarta na magamit sa sunod. Kaya diyan man kuhaon nato ang pangsuporta sa armadong pwersa. Diyan to gamiton ng mga sa mga konsolidasyon. Ang mga lugar nga kulang o pinansya kinahanglan og kaning atong suportaran ang ubang lugar, ang area. So dapat naagi insaktong pundo ang partido. Doon sa paano kami mag-extortion tingnan namin doon sa yung website ng dpwh.com kasi nandoon yung lahat ng mga kontraktor, naka-record yung mga kontrata nila. Hanapin namin sino yung pinakamalaki. Yun ang unahin namin kasi malaki. Tapos hanapan namin ng paraan na makontak yung manager. Kung kaya, yung may-ari. Pag makuha na namin yung number nila, tawagan namin yun at mag-warning kami. Ubay, nandyan na pala kayo sa area namin. Kung kunwari, i-claim namin yun, itakutin namin sila. Area namin yan. Area ng NPA yan. Bakit nandyan kayo? Hindi kayo nag-coordinate sa amin. Kailangan pag-usapan natin yan, yung project ninyo. Kadalasan, 3% yung hiningi namin sa mga kontraktor. Maliban pa doon sa 3%, mayroon pang tawag doon na permit to operate. Sa bawat 1 million na budget nila, 1,000 pesos yon. So, ibig sabihin kung 100 million yung budget nila, may 100,000. Manghingi kami talaga ng pera.
Kasi yun ang pinaka-pakay namin sa kanila. Ang unang tinira ko ang North Davao Mining Corporation. Ang North Davao Mining Corporation, isang malaking mining company ng Mako, Davao del Norte. Sinulatan ko ito hanggang 3 beses. Ayaw talagang mag-react. So ang ginawa namin, hinarangan namin yung mga truck nila at hinulog namin sa bangin. Ang paghulog ko sa 8 18-wheeler truck na loaded with copper, gold, nickel at iba pa. Kaya lang takutin namin talaga sila. Kung sino ayaw mag-cooperate sa amin, magbigay ng hiningi namin, gagamitin ko yung pwersa ko para isunugin yung mga equipment ng mga construction. Pangalawang ginawa ko sa North Davao Mining Corporation, pinutol ko yung poste nila sa power line na mga 12 na poste. Umabot ng 3 buwan na wala silang operation dahil walang power line. At nahirapan sila tayo uli kasi nasa bundok yung poste. So naging purisyo malaki sa North Davao Mining. Kaya napilitan yung North Davao Mining na hinanap ako. Usap kami doon sa isang lugar na partly ng North Davao Mining. Nagbigay sa akin ng 5 million. Nagdemand na ako sa kanila ng 10 million per year. Hindi na sila nagbigay sa amin. Tuloy-tuloy yung pagkandak namin ng sabotahe sa kanilang kumpanya. May sinunog kaming mga mandation truck. Inatake namin yung ang detachment ng Security Guard sa PNP. Sinunog namin ang almost 20 unit na truck sa bulldozer. Pinutol pa namin yung power line uli. So doon nag-decide ang North Davao na hinto na nila ang mining company.